attitude in the preaching of the Word of God. Amen. Why we are here tonight? Because of the Word of God. Amen. Ang salita lang talaga ng Diyos, no? Na mailagay sa puso natin. God will do something in our heart and God will do something in our lives. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at mayroon tayong tagapagsalita ngayon. Tawagin po natin si Preacher J.B. Barona. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. It's good to be in the house of the Lord Sunday evening. Amen. At salamat po sa tagumpay kaninang umaga. Amen. At halos maubusan na po tayo ng upuan. Amen. At salamat sa Panginoon sa mga nag-sacrifice at nag-invite at nanalangin. Amen. Sa ating ikalawang Sunday ng ating anniversary. Amen. And salamat din po sa ating mga bisita ngayon gabi. Po, salamat po sa inyong pagdalo. And meron pa po tayong dalawang Sunday. Amen. And I hope na bawat isa ay nag-enjoy. Amen. Sa ating anniversary celebration. No? Medyo sacrifice na po talaga tayo every morning. Pero yun naman po talaga ang pinakalayunin natin. Amen. Ay madala po natin sila sa Panginoon. Amen. So tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. The very reason bakit po tayo narito upang makarinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen. At buksan po natin ating Biblia sa Psalms chapter 27. Psalms chapter 27. Basahin po natin ang buong chapter, 14 verses naman po ito. Magkaroon po tayo ng responsive reading. I read verse 1, kayo po ang verse number 2, hanggang makarating po tayo sa verse number 14. Amen? Say amen. Kung nakita na po natin, amen. Amen. Binabati rin po natin makasama natin sa live stream. Amen. Magandang gabi, umaga, tanghali. Amen. Sa kanila ay iba ay umaga, iba ay tanghali, iba ay hating gabi. Amen. Kaya magandang gabi, umaga, tanghali. Amen. So, basahin po natin in Psalms 27, verse number 1 hanggang verse number 14. I read verse 1, kayo po ang verse 2 hanggang makarating sa verse 14. Sabi po sa verse number 1, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Though an host should encamp against me, and my heart shall not fear. Though war should rise against me, in his will I be confident. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of mine enemies. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Sabay-sabay sa verse 14, wait on the Lord and be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Amen.
At ang ating pag-uusapan po natin ngayong gabi ay doon po tayo sa verse number 4. Sabi po dito, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Amen? So ngayong gabi po, pag-uusapan po natin, my family and my church. Amen? My family and my church. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapanambahan po sa inyo. Salamat po sa tagumpay ng aming Sunday morning. Salamat po sa mga naligtas na kaluluwa. Salamat po sa aming guest speaker, Pastor Alan. And salamat po ngayong gabi. Salamat din po sa bawat isa na kasama po namin. Ganoon din po sa aming mga bisita. Ganoon din po, Panginoon, sa mga asama namin sa ibang bansa. At i-bless niyo po ang inyong mga salita namin pag-uusapan, pag-aaralan. At nawa, Panginoon, karoon po ito ng kaliwanagan at encouragement sa amin bilang isang mananampalataya, at gaano po kalaga ang pamilya sa simbahan at gaano po kalaga ang simbahan sa pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. So dito po sa ating binasa, ang sabi ni David, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Amen? Isang bagay na dinidesire ni David. Po, ang sumulat po nito ay si King David. Isa po sa kanyang mga awit po ito. Amen? Hindi lang po natin alam kung ano po ang tono nito. Siguro pagdating na po natin sa langit, malalaman po natin ang tono ng awiting ito. Amen? Pero sabi dito, isang bagay na dinidesire ni David. Amen? Sabi niya dito, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Amen? Hindi siya dito naghahangad ng bagong sasakyan. Hindi siya naghahangad dito ng bagong cellphone. Amen? Hindi siya naghahangad dito ng magandang bahay. At ang sabi niya po dito, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord for all the days of my life." Amen? Tayo po ngayon ay nasa henerasyon na kung saan, mga kapatid, na tayo nasa panahon ngayon na marami pong broken family. Amen? Amen. Habang ating technology ay nag-a-advance, habang ating mga teknolohiya ay talagang high-tech na po ngayon. Amen? Pero ang generation naman po natin ay pasama at pasira. Amen? Maraming paraan na pwede nating i-lead ang ating pamilya sa tama. Kasi nga tayo ay maaaring nasa na-advance na yung ating technology. Siguro mas magandang mapapaayos at mapapaganda pa yung samahan ng ating pamilya. Pero makita po natin sa ating henerasyon, amen? Habang nag-advance yung ating teknolohiya, ay dumadami rin po ang broken family. Amen? Amen. No? Unlike before, no? No, nung araw wala namang pong malaking bahay. Sila ay nakatira lamang sa kubo. Amen? Sila ay kumakain ng gulay. Amen? Ang mga anak ay naglalaro lang dyan sa labas at nagtutumbang preso. Pero makita natin na ang pamilya noon ay masaya. Amen? Amen? Pero ngayon, maganda ang bahay. Amen? May wifi, may swimming pool. Pero wala naman si tatay, wala naman si nanay, o magulo ang pamilya. Amen? So, ibig sabihin po,
ang problema ng ating pamilya ay hindi po material na bagay. Hindi po, ang problema ng ating pamilya ay hindi po lack of money, kakulangan ng pera. Amen? Bagamat kailangan po ng pamilya ang pera, kailangan po ng pamilya ang pinansyal. Amen? Pero makita natin, maraming pamilya ang hindi nila problema ang pinansyal, hindi nila problema ang material na bagay, pero may problema sa kanilang pamilya. Amen? Ano po kaya ang kulang? At isa lamang po makita po natin dito, ang mahalaga sa pamilya is not because lack of money, but lack of time. Amen? Lack of time. Wala na pong magandang komunikasyon sa loob ng tahanan. Amen. Maraming mga anak, hindi niya kinakausap yung kanyang magulang. Marami namang magulang, hindi rin niya kinakausap yung kanyang anak. At nakakalungkot pa, mas madalas pa niyang yung kausap ng magulang ay yung kapitbahay. Mas madalas kausap ng anak yung kanyang barkada. Amen? Lack of time. No? Dahil nga tayo nasa panahon na rin ng technology, no? Halos lahat ng tahanan ngayon ay meron ng wifi. Amen? Kahit si baby ay meron na rin cellphone. Amen? Amen? Oo. Isa po sa mga problema sa pamilya is lack of time. And not only time or communication, because of purchasing money and lost their communication to their family. Dahil yung magulang ay gustong mag-gain ng maraming pera para sa kanyang pamilya. Pero, ang nangyari mga kapatid, nawala naman siya ng komunikasyon sa kanyang pamilya. Amen? At marami po yan sa panahon natin ngayon. Amen? Provided lahat ng pangangailangan ng anak. Kahit sabihin ng anak, saan mo gustong mag-aral na magandang school, ibibigay ko sa iyo. Amen? Pero, mga kapatid, hindi lamang yun ang kailangan ng ating pamilya. Kailangan din po nila ng oras. Amen? Kailangan din po nila ng communication sa bawat isa. At kailangan po nila magkaroon ng tamang masayang pagsasama ang pamilya. Dahil nangyayari po mga bagay na ito, amen? Nawala na ng oras ang magulang sa anak, wala na rin komunikasyon ang magulang sa anak, or pati silang mag-asawa, wala na rin komunikasyon. Amen? Kaya ano nangyayari mga kapatid? Because of that, nawawala na po yung tinatawag na pag-ibig sa bawat isa. Amen? Amen. Kaya nga maraming mag-asawa naghihiwalay kasi nga sabi niya wala na daw siyang nararamdaman sa kanyang asawa. Wala na daw siyang feeling. Pero ang totoo niyan, hindi agad nawala yung feeling. Nawala yung kanilang komunikasyon sa bawat isa. Amen? Maaring magkasama sila sa loob ng tahanan pero wala na silang pag-uusap. Bakit? Ano po bang problema? Bakit minsan po ay nawawala ng komunikasyon sa loob ng tahanan? Amen? Amen? Kasi hindi po maganda ang pag-uusap sa loob ng tahanan. Amen? Kaya nagagawa na lang ng magulang tumahimik kasi pagkausap niya yung anak niya, hindi maganda kausap. Pag kinausap naman ng anak yung magulang, hindi rin maganda kausap. Laging pagalit. Kaya sasabihin na ng anak, mas mabuti lang tumahimik ako kasi pag kinausap ko magulang ko, amen? Hindi ko magugustuhan yung kanyang mga naririnig. Amen? Oo. Hindi naman po natin sinasabi na hindi na po natin tuturuan ng ating anak, hindi na po natin i-rebuke ng ating anak, hindi na po natin sila sasawayin. Pero
May mga words po tayo na binibitawan na minsan nakaka-apekto sa kanila. Amen? Minsan sabihin natin, ate anak, ang bobo-bobo mo naman. Amen? Huwag mo sabihin bobo, sabihin mo, hindi ka ba nag-iisip? Amen? Ganun dapat ang right words. Amen? Hindi ka ba nag-iisip? Oo. Minsan sabihin, wala ka bang utak? Oo. Wala ka bang utak? Baguhin mo. Oh, paano magandang words dyan? Oh, wala ka bang natutunan? Amen? No? Kaya nga po, nagkakaproblema sa loob ng bahay, sa komunikasyon. Bakit po? Hindi maganda ang usapan. Hindi maganda ang words na binibitawan. Amen? Kaya nagagawa na lang ng anak, tumahimik, magkulong sa kwarto, walang di na makipag-usap kasi hindi rin maganda kausap yung kanyang magulang. Amen? Hindi ko po sinasabing hindi na po tuturuan. Amen? Amen? Ano po sabi ng Biblia? Tinan po natin sa Proverbs 16 verse 24. Proverbs chapter 16 verse 24. Sabi po ng Biblia dito, Proverbs 16 verse 24. Maganda po ma-share natin ating mga visitor na Bible na para makita po na. Sabi sa verse 24, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the bone, sweet to the soul, and health to the bones. Yan po dapat ang meron sa loob ng tahanan. Amen? Pleasant words. Amen? Tinan po natin in Proverbs 15 verse 1 and 2. Sabi ng Bible dito, Proverbs chapter 15 verse 1 and 2. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. The tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. Amen? Kaya nagkakaroon ng problema sa komunikasyon sa loob ng tahanan kasi hindi po maayos yung ating komunikasyon sa loob ng tahanan. Amen? Kaya nga mahalaga po na magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon sa ating pamilya. Amen? No po, time to talk, time to walk, and time to make memories to your family. Kaya maganda po kung ang magulang o yung tatay ay mayroong programa sa kanyang pamilya. Amen? Hindi yung, bahala na kayo dyan, basta nagbibigay ako ng pera sa inyo, okay na. Amen? Hindi po ganon lamang ang responsibility ng tatay. Amen? Dapat meron tayong programa sa ating pamilya. Hindi lang natin sila mapagtapos sa pag-aaral. Hindi lamang natin sila hindi lamang po ma-provide yung kanilang mga pangangailangan, kundi pinakamagandang maibibigay natin sa ating pamilya ay madala natin sila sa Panginoon at sila po ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating pamilya. Amen? Amen? Kaya nga po ngayong gabi, no? Pag-uusapan po natin na ang ating pamilya ay kailangan ng simbahan. Kaya nga, my family and my church. Hindi po dapat ang simbahan kukontra sa pamilya at hindi rin po ang pamilya kukontra sa simbahan. Dapat sila ay nagtutulungan. Amen? Kaya salamat po kayo sa testimony, amen, na mahalaga ang role ng simbahan sa pamilya. At mahalaga rin ang pamilya sa simbahan. Kasi ang simbahan po ay naglalaman din ng mga pamilya. Sabi nga nila, a strong church, amen, composed of strong family. Kaya nga kung meron tayong mga strong family sa simbahan ito, meron po tayong strong church. At mangyayari po yan kung meron tayong strong leadership sa loob ng tahanan. Kung si tatay yung strong. Amen? Kung ang magulang strong sa salita ng Diyos. Kaya nga po, hindi po dapat magkontra ang simbahan at ang pamilya sa simbahan. Dapat ito po ay nagtutulungan. Kaya nga sabi po dito sa ating binasa, sabi po ni David, ang kanyang desire
Amen? Ang kanyang ninanais. Amen? Balik po tayo sa ating text verse sa Psalms 27 verse number 27 verse number 4. One thing that have I desired and desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Amen? Isa lamang ang inaangad ni David. Una-una, ang desire niya ay makita niya, makilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kasi nga po, ang tao, no, makamtan niya ang lahat ng bagay, pero kapag wala ang Diyos sa kanyang buhay, parang mayroong kulang sa kanyang buhay. Napansin niyo po, maraming tao, kahit anong gusto niya, pwede niya makuha. Pero parang hindi siya masatisfy. Hangad siya ng hangad, gusto ko niyan, gusto ko to. Pero hindi pa rin siya masatisfy. Amen? Bakit po? Meron pong puwang sa tao na tanging ang Diyos lang ang pwede makapuno. Amen? Kaya sabi nga po, only Jesus can satisfy our soul. Kaya nga yung mga mayayaman, hangad sila ng hangad. Sige pa nagkaroon ako ng magandang bahay, okay na ako. Amen? Nang magkaroon ng magandang bahay, naghangad na naman. Gusto ko magkaroon ako ng sports car. Amen? Yung nagkaroon na siya ng sports car, sabi niya, gusto ko naman magkaroon ako ng jet. Okay na ako. Puro sa okay na ako, okay na ako. Tuwing makukuha niya yung bagay na yon, maghahangad na naman siya. Bakit po? Walang satisfaction. Ang tanging persona lamang po ang magbibigay ng satisfaction sa buhay ng tao ay ang Diyos. Yan nga sabi po, having food and raiment, let us there be with content. Kapag meron tayong Diyos sa buhay natin, meron na po tayong satisfied life. Amen? Kaya nga po, angad sila ng angad. Hinahanap niya ang magbibigay sa kanya ng satisfaction, pero hindi niya makita dahil wala po yun sa sanlibutan at makikita lamang po yun saan? Sa house of the Lord. Kaya sabi ni David in Psalms 122 verse 1, din niyo po, siya rin po nagsabi, Psalms 122 verse 1, sabi niya dito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Wala na po dapat pinakamasayang lugar sa isang Kristiyano kundi the house of the Lord. Ang hindi lang po nag-enjoy sa house of the Lord ay hindi anak ng Diyos. Ang nag-enjoy lamang po sa house of the Lord ay yung mga anak ng Diyos. Amen? No po, makita po natin dyan, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pag tayo nasa house of the Lord, anong makikita po natin? Balik po tayo sa Psalms 27, verse number 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ano sabi niya? To behold the beauty of the Lord. Kaya nga, every time na tayo pupunta sa house of the Lord, ang hinahanap natin is the beauty of the Lord. Hindi yung beauty ng katabi mo ngayon. Tingnan mo yung katabi, amen? Pag tiningnan mo yan, meron kang makikitang mali sa kanya. Madi-discourage ka. Amen? Kaya nga, maraming ayaw ko na magsimba kasi nakaka-open. Yung kapatira, ayaw ko magsimba kasi meron akong hindi maganda nakikita sa loob ng simbahan. Hindi ka pupunta sa simbahan para tingnan ko ano yung maganda, ano yung hindi maganda, napangit, amen? Hindi maganda sa loob ng simbahan, kundi ang hinahanap mo is the beauty of the Lord. Amen? Pupunta ako sa simbahan kasi gusto ko makita ang kabutihan ng Diyos. Gusto ko pumunta sa simbahan kasi gusto kong pasalamatan ng Diyos sa buhay ko. Gusto ko pumunta sa simbahan kasi meron akong problema ngayon.
Amen? Hindi ka pupunta sa simbahan kasi kay brother. Kaya bago kang magsimba, mini-message mo muna siya, Brad, magsisimba ka ba? No? Ay, hindi eh. Oh. Sige, sabihin mo na, mangungutang kasi sana ako. Yun pala, iba pala yung kanyang motibo. Amen? Oh. Amen? Sis, magsisimba ka ba? Hindi po tayo nagsisimba dito for somebody. Kaya tayo umate ng church because gusto natin makita yung kagandahan, kabutihan ng Panginoon. Kaya nga pag tayo galing simbahan at hindi natin nakita yung beauty of the Lord, umuwi tayo sa bahay natin na hindi tayo encouraged, hindi tayo revived. Amen? Kaya uwi ka sa bahay, nakasimangot ka. Kasi yung nakita mo, hindi beauty of the Lord. Amen? Amen. Kaya nga po mahalaga ang simbahan sa ating pamilya. Amen? Kaya po ngayong gabi, bakit mahalaga po sa pamilya ang simbahan? Amen? Number 1, nakikita po natin dito sa verse number 1, ano po sabi ng Biblia? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Sabi po dito, the Lord is the strength of my life. Verse number 14, wait on the Lord and be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Number 1, bakit po natin kailangan dalhin ang ating pamilya sa simbahan? Bakit kailangan po ng ating pamilya ang simbahan? Number 1, to gain strength from the Lord. To gain strength from the Lord. Nakita po natin, gaano po kahalaga kay David ang house of the Lord. Sabi niya, every time na ako ay pupunta sa simbahan, doon ako kumukuha ng lakas na galing sa Diyos. Amen? Bakit po kailangan natin ng lakas, ng strength na galing sa Panginoon? Ang sabi po sa verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. Kailangan ko ng simbahan, kailangan ng pamilya ko ng simbahan, kasi kailangan ko ng lakas na galing sa Panginoon, kasi maraming mga trouble kaming kakaharapin. Amen? Revive tayo ngayong araw na ito. Amen? Masaya ka ngayong araw na ito. Pero bukas ng umaga, amen? Kakatokin ka na ng Meralco. Amen? Disconnection po. Amen? Trouble. Amen? Amen? Sunod-sunod ang dating ng Shopee. Sinabi sa Shopee na hindi ikaw yung, wala dito yung may-ari, pero ikaw yung pangalan doon. Wala dito yung may-ari. Balik ka na ng bukas. Pero ikaw yung nakapangalan doon. Amen? Trouble. Marami tayong, hindi lamang po yung trouble sa financial. Amen? Maaring magkaroon ng trouble sa ating pamilya. Maaring sakit. Amen? Hindi natin alam anong klaseng trouble. Maaring ngayon, walang problema, masaya tayo ngayon, pero bukas, merong bad news. Amen? Ayaw naman natin ng bad news. Amen? Pero ito yung sinabi ng Bible merong trouble na dumarating. Kaya we need a church. We need the house of God. Amen? Every time na tayo pupunta sa simbahan, tayo po ay kumukuha ng lakas na galing sa Panginoon. Amen? Ngayon, sa buhay po natin, maraming trouble. Amen? Maraming tao ngayon hopeless. Maraming tao ngayon sila ay despair. Amen? Sila ay depressed. Kaya kailangan ng pamilya natin, kailangan ng mga anak natin, kailangan ni tatay, kailangan ni nanay ng simbahan, kasi kailangan niya ng strength na galing sa Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Psalms 46 verse number 1. Psalms 46 verse number 1. Ano sabi po ng Biblia? Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amen? Kaya nga mahirap po na wala tayo sa simbahan. Amen? Tapos, absent ka ngayon.
Absent ka ngayon sa pananambahan, tapos bukas may trouble. Anong lakas mo para harapin yung trouble na yan? Amen? Kaya nga marami na de-depress. Amen? No? Kaya nga po dito sa Imos, isa po tayo sa maraming biktima ng suicide ng mga estudyante. Hindi niyo na po alam ang mga balita, no? Marami po ang nag-suicide sa school. Amen? Sa loob ng CR, gulat yung mga estudyante, meron nang Amen? Hindi na po siguro binabalita yan para hindi masyadong sa mga estudyante maka-apekto. Amen? Amen? Bakit? Wala po kasi silang mahingahan. Amen? Amen? Wala silang simbahan. Kaya salamat po sa City of Imos, binuksan na po ang lahat ng school for Bible study. Ang kailangan po natin dito ng 600 to 800 volunteers para magturo ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan po natin ng strength. God is our refuge, a very present help in trouble. Amen? In Nahum chapter 1, verse number 7, Nahum. Yan, medyo mahirap po hanapin niya si Nahum. Amen? Pero subukan nating hanapin. Basta nandyan lang po yan kay Jonah, kay Micah. Nahum chapter 1, verse 7. Nandiyan na po ba kayo? Malapit po yan sa Revelation. Amen? Amen. Yun. Nakita ni AJ sa Revelation. Amen. Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, stronghold in the day of trouble. Amen. Wala nang pinakamatibay nakakapitan sa panahon ng trouble sa buhay natin kundi ang Diyos. Hindi si boss, hindi yung barkada mo. Kasi yung dala lang niya ay ng kabarkada mo, lalong ayan ay dala niya, troublemaker lalo yan. Amen? Amen? A stronghold in the day of trouble, and He knoweth them, kilala ng Diyos. Yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya kailangan po ng pamilya natin ang simbahan. Kaya mga kapatid, dinadala natin yung mga tao dito. Amen? Dahil pinapakita natin sa kanila na mayroong simbahan, na mayroong concern sa kanilang buhay. Amen? Kaya meron po tayong testimony dito para marinig ng mga bisita natin na mahalaga ang simbahan sa kanilang buhay, mahalaga ang simbahan sa kanilang pamilya. Ang mahalaga ang salita ng Diyos sa kanilang pamilya. Amen? Meron pong trouble, kaya kailangan natin pumunta sa simbahan to gain strength from the Lord. In verse number 9, sabi niya po dito sa Psalms 27 verse 9, Hide not thy face far from me, put not thy servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God, my salvation. In verse number 3, I had fainted unless I believed to see the goodness of the Lord in the land of living. Amen. The family encouraged from fainting. Ano ibig sabihin ng fainting po? Weak. Loss of conscience. Yun mo yung fainting, loss of conscience. Nawawala ka na sa sarili. Pag marami ka ng trouble, nawawala ka na sa sarili. Amen? Yung mga desisyon mo ay paiba-iba na. Amen? Pero mga kapatid, sabi dito ni David, amen? Mahalaga sa kanyang house of the Lord kasi sa house of the Lord, doon siya kumukuha ng lakas na galing sa Diyos. Amen? Kailangan ng ating anak ang simbahan in order for them to gain strength from the Lord. Amen? Hindi lamang po nila kailangan ang mga sekular na mga bagay sa mundong ito. Amen? Kailangan din nila ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya huwag po nating aalisin ang simbahan sa ating mga anak. Amen? Dalhin natin sila sa simbahan. Kasi pag hindi po natin sila dinala sa Panginoon,
Isang araw, sila po ay maliligaw sa sanlibutan. Doon sila kumukuha ng lakas. Saan? Sa sanlibutan. Na hindi nila alam, yan yung kanilang ikapapahamak. Kaya napaka blessing po kung yung inyong anak ay nasa ministry na. Amen? Kung ang inyong pamilya ay nasa gawain na ng Panginoon. Yan po ay isang malaking pakinabang. Amen? Amen. Kaya nga po, bakit mahalaga po sa pamilya ang simbahan? To gain strength from the Lord. Kaya nakakalungkot kung mayroong miyembro sa pamilya ang hindi na po nakakasimba. Sigurado, hinang-hina na yan, spiritual. At pag dumating yung trouble, mahirapan siya ma-overcome yung trouble na yan. Amen? Amen. Kaya huwag po nating hayaan na mawala po tayo sa simbahan, mawala po tayo sa house of the Lord to gain strength from the Lord. Kaya every time na tayo uuwi, tayo muling may lakas harapin yung mga trouble sa ating buhay. Amen. And number two, nandiyan pa po ba kayo? Amen? Number 2, sabi po dito, sa verse number 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Verse number 2, when the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat my flesh, they stumbled and fell. Bakit po natin kailangan dalhin ang ating pamilya sa simbahan, sa house of the Lord? Number 2, to guard them from the simple word. Amen? Simple word. To guard them from simple word. Amen? Bantayan sila. Amen? Amen? Meron po tayong kalaban. Meron pong dyablo na gustong sirain ang ating pamilya. Sirain ang buhay ng tao. Amen? Ano po sabi sa John chapter 10 verse 10? Lagi po tayo binabasa dito. John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Sino po yung thief na binabagi dyan? Satan. Ano na si Satan? To kill, to steal, and to destroy. Kaya dinadala po natin ang ating pamilya sa simbahan, sa house of God, para ingatan po sila. Ilayo po sila. Saan? Sa impluensya ng dyablo, sa impluensya ng sanlibutan. Amen? Isipin po natin kung wala nagdala sa mga kabataang ito. Amen? Na nakabalik po sa ating evening service. Amen? Mga taga, ba ito? Barcelona? At ang San Luma. Amen? Isang araw, mga naka-necktie na rin yan o naka-dress na rin yan. Amen? 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 Kasi po ang mundo, ngayon, sa panahon natin ngayon, sila po ay nagtuturo sa ating mga anak. Amen? Marami po siyang paraan para turuan ang ating mga anak, ang ating pamilya. Amen? Sa panahon natin ngayon, pabata ang naninigarilyo. Amen? No, nung kami nag-good news, nakita ko yung isang bata, nagpi-vape na. O, tinatago pa niya. Amen? Pabata ang tumitikim ng droga. Amen? Bakit po ang mundo natin ay punong-puno ng kasalanan? Kaya kung wala pong simbahan, wala pong mga soul winner, wala pong maghahayo, maghahatid sa kanila ng salita ng Diyos, patuloy silang sisirain ng dyablo ang kanilang buhay. Amen? Kaya nga dinadala po natin sila dito. Kahit yan ay makulit, amen? Kahit yan ay magulo, palakad-lakad, pero kailangan po natin sila dalhin dito upang sila po ay makarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga pong simbahan ay ito po ay protection sa ating pamilya. Amen? Because the devil is after our family. Amen?
Ang diablo po ay nakaabang sa ating pamilya. Tingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Yan, pagkatapos po yan ng Proverbs. Yan. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 10 verse 8, He that diggeth a pit shall fall into it. And whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Tingnan niyo po yung word na hedge. Amen? Hedge. Ano po yung hedge dyan? Nagpapakita po yan sa protection. Amen? Sabi po dito, hedge, yan po ay pader, yan po ay wall. Amen? Kapag nasira ang wall, kapag natanggal yung wall, nawala yung wall, yung hedge, sino po nakabang? The serpent shall bite him. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, kapag wala sa pamilya natin, ang salita ng Diyos, ang simbahan, ano sabi po dito? The serpent shall bite him. The devil is after our family. Amen? Amen. Sila yung magbabantay sa ating mga anak. Puri mo, siya yung magbabantay. Ipagkakatiwala mo yung anak mo sa diablo. Sabi mo pa sa diablo, magsisimba muna kami ha. Ikaw muna magbantay sa anak ko. Puri mo yan. Magsisimba ka, tapos iiwan mo yung anak mo, sinasabi mo sa diablo, ikaw muna magbantay sa anak ko ha. Amen? Anong gagawin ng diablo dyan? The serpent shall bite him. Amen? Sabi sa verse number 9, whoso removeth stone shall be hurt therewith. Amen? Stone, nagre-represent po yan ng boundary. Na yung stone na yan, kapag nawala, natanggal, sabi po dyan, and he that cleaveth wood shall be endangered thereby. Amen? Kaya mahalaga po ang simbahan, mahalaga po ang salita ng Diyos sa ating pamilya because the devil is after our family. Amen? Number 2, the device of devil is after our family. Amen? This device, itong device na ito is a tool of Satan. Amen? To have access them to the devil. Ano pong device to? Amen? Wala nang iba kundi yung technology. Amen? Hindi nga natin dinadala sa sanlibutan ang ating mga anak. Amen? Sabihin natin, dinadala ko naman siya sa simbahan. Amen? Wala siya sa sanlibutan. Pero kapag lagi silang naka-expose, amen? Saan? Sa kanilang mga gadget. Amen? Sa technology. Maaring wala sila sa sanlibutan, pero dinadala natin sila saan? To get access in the world. Amen? Amen. Nagkakaroon sila ng access. Saan? Sa sanlibutan. Wala sila sa sanlibutan. Pero meron silang access saan? Sa sanlibutan. Amen? Amen. Kaya nga po, we need to guard our children. We need to guard our family. Amen? Malaki po ang kasiraan na nagagawa. Amen? ng sanlibutan sa ating pamilya. Kung hindi po tayo magiging maingat, sila po ay magiging biktima. Amen? No po? Kaya sabi po sa 2 Timothy chapter 2, we are on the last days. Tayo po ngayon ay nasa huling panahon na, huling araw na, and we believe na anytime pwede na pong dumating ang Panginoon. Amen? Because yung mga sign ng kanyang pagbabalik ay natutupad na po sa panahon natin ngayon.
Amen. Ano po yung mga sign? In 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ano po sabi po? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. These know also that in the last days perilous times shall come. Ano po ibig sabihin ng perilous dito? Dangerous. Ang panahon natin ngayon is very dangerous. Amen? Kaya nga kung hindi po tayo magiging maingat sa ating pamilya, sa ating buhay, isa po tayo magiging biktima. Amen? Ano sabi sa verse number 2? For men shall be lovers of their own selves. Ang mga tao ay magiging makasarili. Walang pag-ibig sa kapwa. Amen? Sabi pa dito, covetous, amen, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Amen? Kung ano yung tama, nagiging mali. Yung mali ay nagiging tama. Amen? Verse number 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Lovers of pleasure more than lovers of God. Amen? Sa panahon natin ngayon, ano ang mas maraming crowd sa araw ng linggo? Amen? Hindi lamang po simbahan, kundi yung mga nightclub. Puno pag araw ng linggo. Ang mall, puno pag araw ng linggo. Bakit po? Sabi dito, for men shall, lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya nga po tayo bilang isang mananampalataya, hindi dapat tayo maging biktima. Amen? Amen? Ng sanlibutan ito. And we must guard our family. Amen? The church, the Word of God is the protection to our family. Kaya nga po mahalaga ang simbahan sa ating pamilya. Number 1, to gain strength from the Lord. Number 2, to guard them from sinful world. And number 3, the last, to grow and to reach the real success. Dinadala natin sila sa simbahan, dinadala natin sila sa house of God because para sila'y lumago at maabot nila ang tunay na success sa buhay na ito. Amen? Ano po ibig sabihin ng grow? Amen? Ibig sabihin po, lalo pa nating makilala ang Diyos. Na bilang isang mananampalataya, ay hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon. Amen? Tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Amen? Amen? Lahat tayo makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kabayaran doon sa impyerno. Pero salamat, mahal tayo ng Diyos. Siya'y namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, sino mang manampalataya sa Kanya ay pagkakalooban niya na maging anak ng Diyos. Pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Amen? At hindi po nagtatapos doon ang iyong pagiging anak ng Diyos, ng iyong pagiging Kristiyano. Ano po sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 18? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Nais ng Panginoon na lalo mo po siyang makilala. At sa papaanong paraan, makikilala natin ang Diyos, kailangan natin ng simbahan na magtuturo sa atin ng salita ng Diyos at ipakilala pa sa atin ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga po, the right way for us to grow is by listening to the Word of God. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word that they may grow thereby. Ang tunay na ligtas, meron na siyang desire. Saan?
sa salita ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, nagugutom na siya. Bakit po? Buhay na. Amen? Sabi ni Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath He quickened. Binuhay na kayo ng Panginoon from your trespasses and sin, na dati tayo patay spiritual, na dati tayo patay sa kasalanan, pero nung tinanggap mong Panginoon, tayo po ngayon ay meron ng spirit. Amen? Binuhay na ng Panginoon yung ating spirit, at ang ating spirit po ay kailangan kumain. At ano po ang pagkain ng ating spirit? The Word of God. 1 Peter chapter 2 verse 2. Amen? Para tayo'y lumago. Amen? Tumibay bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya wala na pong way para tayo lumago is by listening to the Word of God. Kaya every time na tayo pupunta sa simbahan, every time na tayo dadalo sa pananambahan, amen, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos at diyan po tayo lumalago at lalo po tayong tumitibay sa ating pananampalataya. Ano po sabi ng Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Gusto natin tumibay yung ating pananampalataya by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Ano pong kabaligtaran ng faith? Doubt. Kaya nga pag kulang na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, anong meron po tayo? Puro na tayo pagdududa. Wala na tayong pagtitiwala sa Panginoon. Amen? No? Pag tayo po may problema, kino-question na natin ang Diyos. Hindi natin nagtitiwala sa Panginoon. Bakit po? Kulang na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya nga po, kailangan natin ng simbahan for us to grow in our spiritual life and to reach the real success. Ang tunay na success po ay hindi yung magkaroon tayo ng maraming pera, makarating tayo sa iba't ibang bansa. Hindi po yan ang tunay na success. Amen? Amen? Ano po ang tunay na success sa salita ng Diyos? Joshua chapter 1 verse 8. Ano po sabi ng Biblia? Basahin po natin. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi po ng Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano po yung book of the law? Binabagit po dyan, wala na pong iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? That thou mayest observe to do. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Ano po sabi dito ng salita ng Diyos? Kapag sinunod natin ang mga nakasulat sa salita ng Diyos, ano po sabi niya? For then thou shalt make thy way prosperous. And then, thou shalt have good success. Ibig sabihin po, ang good success, amen, sa harapan ng Diyos is not our achievement. Amen? Maganda na meron tayong achievement. Maganda na marami tayong diploma. Maganda marami tayong recognition. Pero ang pinaka-success, pinaka-prosperous sa harapan ng Diyos ay yung taong sumusunod sa kanyang mga salita. Amen? Amen? Kaya nga po mahalaga na tayo po ay mayroong simbahan. Ito po ang magdadala sa atin sa tunay na tagumpay ng ating buhay. Amen? Kaya nga po, hindi problema ng pamilya it's not about money. Amen? But relationship. Amen? It's not about education, but spiritual. It's not about a beautiful house, but a house of God. Amen? Hindi po problema ng pamilya ang pera. Amen? Ang edukasyon, ang tahanan, ang problema ng pamilya. Amen? Ang kailangan ng pamilya ay ang Diyos. Kaya sabi po ng Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it.
Kaya salamat na meron tayong simbahan na merong concern sa ating pamilya. Salamat po na meron tayong simbahan na merong concern sa mga kaluluwang hindi pa ligtas. Amen? Amen? Salamat na meron tayong simbahan na kung saan ay tulong-tulong. Amen? Amen? Makadala ng kaluluwa para sa Panginoon. Salamat na meron tayong simbahan na kung saan may nananalangin sa panahon na tayo po ay mayroong problema. Tigil sa lahat, salamat sa Panginoon. Meron tayong pastor, amen? Na nangangalaga sa ating pamilya at sa bawat isa sa atin. Nananalangin sa atin, amen? Kaya we need to pray for our pastor, amen? Amen? Na patuloy siyang gamitin ng Panginoon. Amen? Sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga po, mahalaga ang pamilya sa ating simbahan. Kaya sabi ni David, one thing I desire. Amen? Una-una, to seek God and to dwell in the house of the Lord. In His house there is peace and joy to see the beauty of the Lord. Kaya mga kapatid, huwag po nating aalisin ang ating pamilya sa house of the Lord. Amen? Dalhin natin ang ating pamilya sa house of the Lord at makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na amin narinig. My family and my church, Panginoon. Natunay nga po, Panginoon, ang mundo namin ay pasira, pasama. At kailangan meron po kaming simbahan na kung saan dito po kami kumukuha ng strength, Panginoon, in the day of trouble. Dinadala po namin aming pamilya sa simbahan ito, hindi lamang po to gain strength, but to guard from this simple world and to grow and to reach the real success. Salamat po na meron kami simbahan nagtuturo sa amin ng inyong salita. Sabi po ng inyong salita, Psalms 119 verse 110, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, hilingin po natin ang pastor. Amen. What a great message tonight. Amen. Kailangan po natin ng simbahan. Amen. My family, my church. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Mayroon tayong simbahan na dito lang po tayo humuhugot ng lakas. Amen. Mula sa salita ng Panginoon. To gain strength from the Lord. Amen. At isa po, sa nakaganda, ang simbahan po to guard our family. No, ay ang simbahan po, no, kailangan natin. Kasi ang sanlibutan ay kaya niyang dayain, hilain ang ating mga anak kung wala tayong simbahan. Kaya salamat, mayroong simbahan, may standard, may protection, may boundary, no, para sa ating mga anak. Pag wala tayong simbahan, mga kapatid, the serpent will bite them, our children, our family. Satan will destroy our family. Without a church, without God, without the Word of God, without a pastor, is a very dangerous thing sa isang pamilya na walang simbahan. Kaya grow our family in this church. No. Ito na po. Dito natin matagpuan ang tunay na success ng ating family. Kaya every family need the church, need God, and you want to see the beauty of the Lord. Gusto mong gumanda ang buhay ng iyong pamilya. Gusto mong gumanda ang buhay ng iyong mga anak. To see the beauty of the Lord in our family, in our children. We need God, we need the church, we need His Word. Kaya salamat sa Panginoon. What a great message tonight. My family and my church. Kung may pamilya ka at wala kang simbahan, is a very dangerous thing sa buhay natin, kapatid. It's hard to survive without the church. Kaya habang tinutug ang panyaya,
you want to thank the Lord that God gave you church. God put you in this church. You are not the one who chose the church. It is God who gave you a church. It is God who gave you pastor. Pasalamat ka, may nakatagpo ka ng simbahan na nagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Marami na po akong nakitang pamilya. Wasak, sira. Kawawa ang mga anak. Walang direksyon sa buhay. Hindi alam kung saan sila patungo. Bakit walang simbahan? Walang salita ng Diyos na nag-guide sa kanila. Walang pastor na nangunguna sa kanilang buhay. Walang head of the family na ginagampanan ang kanyang responsibilidad na pangunahan ang kanyang pamilya. Kaya, it's hard to survive our family kung wala tayong simbahan. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos. That's why we bring people every Sunday, because we want these people, our friends, co-workers, office mates, maranasan nila ang masayang buhay na kasama ang pamilya, kasama ang Panginoon, masaya na naglilingkod sa Panginoon. What a blessing. Sige po. Kung mayroon ka pang pamilya na hindi pa tiyak ang langit at buhay ng langgan, hindi mo pa nakasama sa church, why not come to the altar and bring it to the Lord? Maganda sama-sama ang isang pamilya. Napakasayang ang pamilya na sama-sama sa Panginoon, sama-sama sa simbahan, sama-sama na naglilingkod sa Panginoon. Napakasaya ng pamilya. You will see the beauty of the Lord to our children, to our family. Sige po. Kung nandito na kayo sa simbahan, why not pray for the family na ikaw ay gamitin ng Diyos para dalhin sila sa Panginoon. Kung mayroon ganon, lumapit ka sa Panginoon. Lord, use me, use my life to invite one or two family to bring it to the Lord, and the Lord will do something in their life, and the Lord will change their lives. What a blessing. Sige po. Kausapin na, meron kang problema ngayon, you're in great need, you are in financial trouble, you have concern in your health, why not come to the Lord and beg on God? God is omnipotent God. God is powerful. For with God, nothing shall be impossible. Sige po, kausapin natin ng Diyos. Whatever concern in your life today, you are in depressed, you are in discouraged, you are disappointed in your life, bring it to the Lord. And He said, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Come to the Lord and go home with rest, with peace of mind, with comfort. Sige po, iwan mo yan sa Diyos at uwi ka, maging magaan at mayroon kang kapayapaan sa iyong puso. Sige po, ilapit mo yan sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the great message, great revival message.
about family, O God. Thank you sa inyong mensahe ron yung ginamit po, Panginoon. Maraming salamat sa wisdom na pinagkulog mo sa Kanya, Panginoon. At salamat, O Diyos, na kami muli ay nakarinig ng ganitong mensahe mula sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. At pinakita niyo sa amin ngayong gabi ang kalagahan ng simbahan. Why we come Sunday morning? Why we come Sunday evening? Why we come Wednesday prayer meeting? Because church is very important to gain strength from the Lord. Dito lang tayo muhugot ng lakas na napakaraming hampas ng problema sa sanlibutan. Pero ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan through His church, through His word. Salamat. Grow in this church. Grow with your family in this church. I believe that you will experience good success in your life. Kaya salamat po sa salita niyo. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts. Whatever concern na inilapit nila sa inyo, Panginoon, tulungan mo po sila. Bigyan po ng solusyon ang kanilang nilapit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo sa amin sa maghapon. Salamat po, Panginoon. We bring back all the glory and honor to Thy name. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. At salamat po sa mga dumalo ngayon. Amen. Sa mga hindi dumalo, you miss something from the Word of God. Amen. How important is the church in our family. Amen. No. We are not building a church. The church build our family. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. May simbahan. Amen. We are praying more families to bring to the Lord. Amen. I have seen many families, broken families, destroyed, children nasa kulungan. Napansin niyo dito po, may, sa lugar ng Tuklong, ang asawang lalaki nasa kulungan ng lalaki. Ang babae nakakulong din sa kulungan ng babae. Yung mga anak pariwara. Oo, kawawa, kapatid. Biruin nyo, nag-birthday ang anak, wala magulang sa kulungan. Sad thing sa family. Amen? Anong ginawa natin? Dinala natin ang mga anak doon sa kulungan to celebrate their birthday ng kanyang anak. Dinala natin doon sa kulungan sa father. Grabe. Pag walang simbahan. Kaya salamat sa Panginoon. And I encourage everyone to bring families. At sa tingin natin na parang wala nang pag-asa ang pamilya, tagilid na, pero tandaan natin, walang imposible sa Panginoon. Bring it to the Lord. Amen. Dahil tayo sa Panginoon. Next Sunday, dala tayo. Dala ulit tayo and pray for one family to bring to the Lord. Dalhin mo yung isang tatay, isang nanay, isang anak, dalhin mo sa Panginoon. And God will do something to them pag nadala natin sa Panginoon. Pag nadala mo sa Panginoon, mayroong gagawin ng Diyos. Amen. Napansin niyo ang preaching ko last na Wednesday ba yun? The sick and palsy, wala nang pag-asa. Pero dinala ng 4 na kaibigan sa Panginoon. Mayroong pag-asa. Amen. Nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Kaya what a great message. Salamat pag-pray natin ating mga bisita. Nagkausap ngayon. Sila rin makilala sa Panginoon. Naligtas. Amen. Alright. Salamat po sa ating Pastor Alan Earnhardt kanina. Thank you for his presence. And mayroon na siya kaninang appointment ng madali siya. Pero salamat sa Panginoon. And He gave time for us to preach His word. Bagamat direct ang kanyang schedule, pero praise the Lord, nakasama po natin kanina, kasama ang kanyang apo at ang isang mga kapatiran. Salamat sa Panginoon. Thank you Pastor Alan Earnhardt, sa BBC Manila, for your love and concern dito po sa gawain ng Panginoon sa Imos.